Hello mga kasambahay, Merry Christmas po yan. I hope you always all good health and masaya lahat sa pagdating ng pasalubong ng Pasko. Nakapag-simba na ba ang lahat sa nagsibayin ay sa simbang gabi? Ako wala kasi sa online na ako mga kasambahay. Nakatapos ko dito mag-arangkada. Sa online ako magkinig ng misa pagkatapos ko dito nagluto. Ayun na nga, nagluto tayo ng yung soup ba sa alaga ko. Piniprito ko muna yung isda niya. Nagluto ko siya ng sabaw. Yan. Ito ang ating siya para iwan ito po ng cellphone ko mga kasambahay. Ikuha natin ng luto yung alaga natin. Gulay-gulay. Lagyan natin ng lagyan natin ng kalabasa yung salt ng bibi. Kalabasa, ito para vitamins. Lagyan natin ito, broccoli. Ano mo ba mga kasambahay? Hinati-hati lang ito kasi na. Very expensive naman ito. Yung ito ba, mahal pala ito. Sa 200 ang kilo. Kaya hello guys, kakainin naman natin. Hindi na tayo magtipid. Kain lang kahit mahal mga kasambahay. Importante, mabusog tayo, diba? Dito na naman tayo. Naluto na yung pinirito ko mga kasambahay sa bibi. Nakaluto naman ako ng baon nila. Ngayon dito tayo ngayon sa bibi, arangkada. Pagkain ng bibi ito masarap. Kahapon sinabawan na nilaga na baboy. Kanya lang talaga yun, may patatas, carrots, broccoli, bagyo beans. Ito ngayon, may kalabasa at saka sayote at broccoli. Saka yung ito, bagyo beans. Kailangan talaga mga kasambahay. Pag nagyaya ka, hindi nangyayaya ang gagawin mo. Maging butinila ka na sa bibi mo. Kasi yung pagkain na sa'yo nakasananay.
Ayan. Ang nalutuan ko. Ihawag ko ito sa ano niya, sa bowl. Very healthy yung baby. Sobra. Kainin mo ba naman ng ganito? Dahan-dahan. Kasi pag nagluto ako, hindi pwedeng isali yung pagkain bukod. Kaya itong niluto ko kanya lang. Pinipalito ko yung isda bago ko sabawan para masarap. Masakit din pala sa ulo mga sambahay pag kusinira ka. Bakit? Siyempre araw-araw mag-isipin ang lulutuin kasi baon ng buhos mo. Lagyan natin ng sibuyas at kamatis mga kasambahay. Alam mo yung mga kamatis, pangpalasa. Maglagay na ako ng asin at kamatis. Sarap. Ngayon kasi mga kasambahay, sabi ng doktor sa OB, pwede na siya sa panglasa. Kung mayroon ka ilagay, kunti lang. Kunting asin. Sarap ng pagkain sa bata. Lagyan ko pa sana siya ng carrots kasi wala kasi may kalabasa. Hindi mo na ako maglagay ng malunggay kasi may patay ko ng mga kasambahay. Sumusunod tayo sa mga sinaunang panahon. Saka na lang pag nailibing na. Sarap yung pagkain ng baby ko. Sobrang sarap ng pagkain ng baby ko. Gusto ko siya gusto ko siya healthy. Kaya ginawa ko ito sa kanya. Ihuli lang natin yung broccoli kasi nga mabilis maluto. Ito. Tapos natin ilagay na natin. Lagyan natin sa bowl. Ayun naman kasi kunin ko muna ito. Lagyan natin ng konting asin. Lalagyan ko na siya ng konting asin. Naglasang kita ka. Inamoy ko kaya baka amoy
Ayan, mga kasambahay. Ayan. Isalang na natin. Ayan, habang nagsasalang tayo kasi maraming hugasan. Lagyan na natin dito. Sama siya. Habang nagantay tayo maluto mga kasambahay. Hugas muna tayo. Maghugas muna tayo pero ayusin ko muna yung broccoli. Pakuluin ko lang na pakuluin yung mga kasambahay kasi mabilis yung sayutik pala no, tagang maluto mga kasambahay. Ang ginagawa ko, pakuluan. Ito yung kusinirang diskarte sa pagkain ng hangin. Pwede na pag hindi ano kasi alam mo yung tangkay dito. Masarap kayo guys. Tangkay dito. Tapos, ang gagawin natin, maglinis tayo dito kasi ayaw ko na magkalat. Habang lagi. Habang nakatalang mga pangsabahay. Ayusin ko lang kasi araw-araw natin ito ginagamit. Kailangan din po. Laban lang inahan. Dami-dami kong problema. Laban lang. Kasi wala naman tutulong sa atin, diba? Hindi tayo lang. Wala namang magtawag tayo sa ibang tao sa problema natin para tulungan tayo. Kaya suluhin natin. Nakaraos rin. Tapusin ko muna ito sa mga kasi ayaw ko kasi ng kalat ba sa lababo. Hugas tayo habang naantay natin na maluto yung sabaw ng baby.
na kapag nagluto ka. Daming kasi malinis yung lababo. Hugas-hugas muna tayo. Malinis dito. Puno na mga kasambahay. Yung niluto ko sa baby. Buksan natin kung nakakaapaw ba. Punuin natin kasi alam mo yung gulay kailangan maluto. Pagkain ng baby. Hugas. Ako sinirang madiskarte sa buhay. Hindi ako madiskarte mga kasambahay, mga anak ko. Hindi makapag-aral. Kailangan talaga yun. Kasama yan sa buhay natin. Sipag at ano isa, hindi tayo pwede mapagod para sa mga anak natin. Hindi tayo pwede mapagod, hindi tayo pwede magkasakit dahil siyempre paano na pa nagkasakit yung mga anak natin, kawawa. Sino magsuporta sa kanila? Kaya ako single mother, 12 years. Nagsisipag baka sakali mag-YouTuber para malay natin maawa ang Panginoon bilang dadami yung subscriber. Pag nagkasahod, masaya ako, mapaaral ko sila. Kasi yung isa kong pangalan ko sa mag-aral, wala akong sa ako. Pag nagsabay-sabay, 2 college na ngayon. Kaya, kung mayroon akong grasya dito, pagkamain ni Lord na magkaroon ko na sa YouTube. Sana, tingin ni Lord at may YouTube yung anak ko hiling. Kasi, wala naman nag-sponsor sa mga anak ko, mga matalino. Kung mayroon na akong sponsor sa mga anak ko, so paano ba? Mag-aangaan yung gaspusin. Kasi lang wala eh. Kaya, yan na, hindi ko titigil. Hindi ako titigil sa pagdilito hanggang nagkaroon ako ng sahod dito para sa mga anak ko. Kasi kawawa yung panganay ko kundi hindi ko nakapag-aral. Gusto lang sa pera, gusto mag-aral ng IT. Kumuha naman sila ng scholar, nag-apply sila mga kasambahay. Kaso lang,
yung in-applyan nila walang slots. Pero mo naman yung kada semester 2-6 ang kuhanapin niya ng kasambahay. Kaya hirap din. Kaya pag nag-ano na, kaya na mama. Ito gano'n, gusto. Ano mo ba mga kasambahay? Nilunok ko na lang lahat. Mag-pray ako kay God. Sabi ko, Lord, kaya ko ito. Hindi ako susuko. Sa kapiranggot na sahod ko, kakayanin ko to, Lord. Salamat din ako ni Lord kasi meron akong ito paano yung Amerikano ko na matagal ko na yung 12 years na hanggang ngayon. Hindi pa kami nakikita pero gano'ng binibigyan kahit sa maliit na halaga. Na-appreciate ko yung lahat ng kasambahay. Mabait siya. Kahit paano kakadagdag sa sa silangan. Mabait siya sa akin. Sana siya na lang yung ibigay ni Lord sa akin. Mabait siya mga kasambahay. Sana mapaaral ko sila lahat. Alam niyo ba mga kasambahay, huminto yung aking anak na lalaki dahil alam siguro niya na hindi man ako mag-aral. Sa isip ba niya, hindi man ako mag-aral kasi si mama. Paano may mag-aral pa ng college sila na baka ganun yung isip ba. Ang ginawa niya mga kasambahay, pumasok siya ng helper sa alum class. Yun nga na masakit sa akin mga kasambahay. Kasi sinasahuran lang siya ng 150 ang araw. Masakit sa akin yun. Mabigat yung trabaho yan, alum class. Pero okay lang. Kasi sila pa yung galit sa akin na nagre-react ako. Ganyan. Ba hindi rin magtagumpay. Yung bang nangdadaya ka sa trabahante mo. Parang halos singiin mo na yung pagod sa tao. Diskarte na halos hindi ako makipagpadala ng allowance doon sa isla ng kasambahay. Lalo ngayon. Mayroon pa akong elementary yung bunso ko mga kasambahay. Kahapon, namihinga, mama, pahingi ako ng ano kasi nga, di ba pag yung Pasko, pagpakasyon ng kasambahay, yan, yung Christmas party sila ba, ipon-ipon. Ngayon, hingi sa sige, magpadala ako, ipapaano. Ngayon, mabait ko na itong mga ko dito, alaga. Binigyan ako kagabi ng higa. Kung hindi masama yung pakiramdam ko mga kasambahay. Sabi niya, ante, para suwasan ka sa Bisaya ba? Binigyan ako ng sushi. Binilang tag-insalaan, 3,000. Salamat lang ako sa kanya, sa kay Lord kasi mayroon akong blessing na dumating kay papaan ng mga kasambahay. Halap na rin yun. Paano nila nagsiboy na at saka Pasko. Pag mayroon ko bibigyan ako ng apang kahit kunti, kahit man lang. Paano tanggapin ko na kasi para lang talaga mayroon silang panghanda sa 24. Kasi nila ko ng balay ko. Ay, na lang. Kasi hindi naman kayo pwede yung bongga-bongga kasi wala nito sa ako. Ako nakapapadala ng mga pamaska na kasi wala, hindi talaga.
Tiis lang kung anong mayroon lang sa kanila. Sanay na ako sa hirap, sanay ako sa wala. Kasi lumalaki ako na hindi ako kami. Kontento na ako sa buhay ko. Mayroon din ba? Mahirap din na magpakayanan ka na wala ka naman. Kaya kung anong mayroon na ako ngayon, yun na. Hindi ko isilit yung sarili ko na mayroon. Ang ano lang ang ibibigay ni Lord, yun lang ang tanggapin ko. Pero, kasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil kahit pa paano mayroon silang panghanda doon sa lilibat. Wala na wala ako natira dito makasabay, padala ko talaga yung lahat. Sa bagong taon, wala na naman sila. Talaga. Kaya bari-bari ako kinatago dinudukot kasi kahapon tumawag yung anak ko. Wala daw siyang allowance, bayaran pa sa bahay. Tapos, isang araw na daw siya, walang masyadong kain. Nanghihiram daw siya ng pera sa mga classmates niya. Kawawa, hindi ko kaya mga katandahan. So, ginawa ko, tinignan ko yung naglagyan ko ng coins. Saka meron pa pala ko sa wallet. 300. Saka yung coins ng 20, isang daan na ito 20. Sabi nga ako mga katambahay, sinunod ko na yung wallet ko. Wala naman siya. Pinadala ko kasi, siyempre, ayoko rin naman na nag-aaral kayo ng kain. Kaya, yun. Ginikas ko kahapon yung pera sa kanya kasi maawa talaga ako. Pero kung may kapangya. Hirap. Bilang isang ina, hindi mo kayanin na gano'n ang mangyari sa anak mo na nag-aaral. Mahirap kaya yung gasto sa utak. Tapos, mahirap pag walang masyadong kain mga kasambahay kawawa. Kaya, bahala na. Simot yung pera. Importante sa mga bata. Kaya, ano Lord, pagpalain ko ito sa YouTube. Kasi pag talaga ako vlog kahit hindi ko ma-edit yung mga kasambahay dahil hindi na ako marunong mag-edit. Kaya, may ako napatawad ni YouTube na sana maintindihan mo ako YouTube na yung mga video ko hindi edited. Hindi na to totoong video to ako to YouTube. Sana tulungan mo naman ako. Sana help me YouTube na magkaroon ako ng income to help my family and my student. I hope you understand about my video not edited because I don't know how to edit, and the important my vlog is very real. Tapos na tayo magluto. Namago sa bahay. Malinis na nababo ko. Dito tayo sa niluluto. Nilagyan natin
mga kasambahay. Ang ano ko kasi yung ano, yung ay ano ba, kalabasa, saka sa uti. Saka yung nito. Yung ano ba, yung sayote at saka yung ano, pag yung beans kaya matagal maluto mga kasambahay. Mag-grill talk tayo mga kasambahay sa yung naalala ko ba yun mula nung maliit pa ako hanggang ngayon kung gaano kami kahirap noon. Mag-grill talk tayo. Separate natin sa bigyan natin. Maging totoo tayo sa social media. Kasi pangit pag gagawa-gawa tayo ng content na hindi totoo yung ano ba, pangit ito yung fake ba, pangit yung kailangan gagawa tayo ng content yung sarili natin. Magpapatotoo tayo kung sino tayo sa social media. Hindi tayo magamit ng mga video na hindi ako. Kailangan sarili natin discard yung content sa real na real. Pangit kasi pag ayaw ko lang ganun. Bahala makasama ako, hindi bahala na sa YouTube. Basta my content is very real. That's my own video. That's my own content. Kaya diskarte sa buhay. Ito yung sabaw natin ng baby. Ay, naku Lord. Pasensya na yung mga magulang ko. Ang pambigyan pamasko. Dahil kung ano na akong naibigay sa magulang ko ng pamasko ngayon. Kaya sapat na pera. Pamit na sa pangbayad sa school. Yung mga dalawang matanda, nag-iisip din yun sila. Sana, bigyan ako ni Janet ng pamasko. Sana nga Lord, may darating na biyaya sa akin. Na nabigyan ko yung mga magulang ko. Para sa ganun, masaya sila sa Pasko. Diba? May naluto na yung sabaw ng aking alaga. Hanggang dito na lang mga kasambahay. Babay sa inyo. Merry Christmas. Ingat kayo lahat. I love you all. Subscribe my channel.